The world is rapidly evolving, driven by groundbreaking technological advancements, scientific breakthroughs, and shifting societal norms. From the transformative impact of artificial intelligence on various industries to the life-extending medical discoveries, progress is evident in every aspect of our lives. Instant communication has bridged the gap between individuals across the globe, while automation and renewable energy sources have revolutionized our work environments and energy consumption. Furthermore, space exploration continues to push the boundaries of human potential. However, amidst these remarkable advancements, we are faced with a myriad of challenges such as climate change, ethical dilemmas, and the crucial need to strike a balance between progress and sustainability. As we navigate through this era of rapid change, the pivotal question that looms large is, How will shape the future for the generations? Hello, sir. Hello, good morning. Maaari ko po bang kunin ang iyong pangalan? Ang aking pangalan po, ako si Leo Vigildo, Hiron Navasca, at pwede niyo akong tawagin Leo. So, Sir Leo, sa araw na ito, i-interviewin po namin kayo para sa Makabagong Mundo. Okay, sige. Ang unang tanong po namin, sa iyong palagay, sir, ano ang magiging itsura ng mundo sa taong 2050? Sa taong 2050, syempre, ikukumpara ko na lalo na sa taong kong ito, nakikita ko yung mga malaking pagbabago dito sa ating mundo. Kunin natin ehemplo dito sa siyudad ng Lawag. Kung makikita natin na napaka-traffic na ngayon sa mismong siyudad, sa kadahilanan na yung isang malaking pagbabago na halos karamihan sa atin ay may kanya-kanya sasakyan. Ang siyudad ng Lawag kasi ay hindi ito na akma yung mga kalsada para sa itong pagbabagong ito. Kumbaga yung laki na kadami ng laki ng kalsada ay hindi disenyo para sa siyudad ng Lawag. So nakikita natin nagkakaroon tayo ng malaking pagbabago yung lalo na sa traffic. At number 1 sa listahan ko yung malaking pagbabago itong pagbabago ng panahon ngayon. Ito yung tinatawag natin na climate change. So, Sir Leo, ano ang kinatutuwa o babahala mo tungkol sa hinaharap? Okay. Ang kinakatuwa ko naman, ang mga tao ngayon ay nagiging resilient na tinatawag natin. Kumbaga, merong programa ng ating gobyerno maghanda tayo sa ating hinaharap. Isa na dito yung tinatawag natin na climate change. Ito yung napakagandang ginagawa ng ating gobyerno. Sa katunayan, isa kami sa mga nagkaroon ng nagkaroon kami ng programa. Ako kasi membro ng isang NGO rin na ang programa namin ay tungkol sa kalikasan at saka sa mga taong mga sawing palad na tinatawag namin. So ang aking grupo nga tinatawag na Pugad Lawin Philippines Incorporated, na ako'y naging national president at nga sa ngayon ako'y local officer na ngayon. Nagkakaroon kami ng taunan na halalan kung sino maging opisyal. So sa climate change, may programa kami sa grupo namin na ito yung tinatawag namin na Eco-Ride. Yung Eco-Ride na to, ito yung tree planting na tinatawag natin. So yun yung isang programa namin na kinatutuwa naman namin sa mga kabataan na mahilig sa yung mga riders na tinatawag natin, na sila'y sumasali sa ganitong adhikain namin, na ang pagtatanim ng mga ganitong halaman ay malaking tulong para makuha natin ang climate change. So napapansin natin sa mga balita, lalo na tingnan natin sa may bandang mga may yelo na mga bansa. So makikita natin sa mga balita na yan na unti-unting nawawala yung mga yelo, mga tinatawag natin na yelo na yan, yung mga snow. So, ayun, nakakabahala yun ibig sabihin na nakakabahala. Tumataas naman ang level ng ating tubig, no? Kaya kung napapansin nyo, napagko-compare ako nung kabataan namin, ang sinasabing bagyo ay yung malakas na ulan lang. Walang kaakibat na hangin, malalakas na hangin. Yung talagang isang linggo na umuulan,
Although yung lakas niya hindi gaano kalakasan. Sa ngayon, napagkumpara ko yung mga bagyo ngayon, ay nakakabahala. So meaning, ang mga bahay natin ay unang-unang nawawasak sa lakas ng hangin. Pangalawa, yung tubig. Sa lakas ng buhos ng tubig, yun na talagang mga epekto ng mga climate change. Yun mga kinakabahala ko tsaka kinatutuwa ko na pangyayari sa mga ganitong panahon na to. Para sa susunod na tanong, sir, anong payo ang maibibigay mo sa kabataan ngayon para makalikha ng mas magandang kinabukasan? Okay, napakagandang tanong yan. Unang-unang gusto kong hinihiling sa mga kabataan. Hindi ko sinasabi na ako'y makaluma. Pero yun ang napag-compare ko na kami noong kabataan noon, talagang disiplinado kami. So isang tingin lang, isang sulyap lang ng mga nakakatanda sa amin, titigil na kami sa mga gawain na alam namin na hindi maganda. O ganun din nung nag-aaral kami na kung napapansin yung mga kabataan ngayon, kung binatukan ng teacher, nagsusumbong sila, tapos ihahabla nila mga teacher. Kami noon hindi. Kami pa natatakot noon kasi nga alam namin kasi na mali yung ginawa namin. So ang inihiling ko sa mga kabataan ngayon, disiplina, panguna, tsaka respeto. Itong dalawang to. Merong nga kasabihan dati yung naunang presidente na ang sabi, hindi ko na sababangkitin kung sino ang presidente to. Sa kauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So yun ang nawawala sa atin. Kaya ako nasabing disiplina, pinakamaliit na bagay na lang. Dito tayo sa pinakamaliit na bagay. Dito sa Northwestern Ito natin sa Northwestern. Napapansin ko kasi para sa pagkakalam ng nanonood, ako rin kasi ang safety and health officer dito sa Northwestern. So napapansin ko yung mga kumakain dyan sa kiosk, di ba? May basurahan na nga, pero yung mga pinagkainan, iniiwanan pa rin sa lamesa. Di ba? Yun ay sinasabi kong disiplina sana. Makikita mo na yung basurahan doon, pero iiwanan mo pa rin. Ang nasa isip minsan naririnig ko pa pag nandun ako sa likod, may janitor naman. Di ba? Huwag natin iahasa lahat yan. Kaya sinasabi kong disiplina, tayo ang tutulong sa sarili natin. Kaya kung minsan nga may nagre-reklamo nga sa mga napapanood ko sa TV, naririnig ko sa radyo, nagre-reklamo sila tungkol sa baha. Diba? Tayo rin kasi may gawa niyan. No? Tayo rin may gawa niyan. Kaya sinasabi kong number one na hinihiling ko ay disiplina. Siguro kung magkakaroon tayo talagang disiplinado tayo, hindi mahihirapan ang ating gobyerno rin sa paggawa ng kanilang mga programa. Lang. Yun lamang po at salamat. Okay, salamat din. Listening to the conversation made me realize how our current actions shape the future. Discussing urban issues like traffic and infrastructure highlighted the changing nature of our environment. Coupled with climate change, it's clear that even small, thoughtful efforts can lead to significant positive change. The focus on civic engagement emphasized the importance of collaboration and community support in driving meaningful progress. Each individual's action, no matter how small, contributes to a sustainable future. This discussion reminded me that our collective actions are crucial for building a better tomorrow.